Okay. So, pinag-aralan natin, kaya ito, inuna ko talaga ito. Ang pinag-aralan natin yung Ebanghelyo. Ang sabi doon sa Galatians 1:8-9, hindi ka raw pwedeng magkaroon ng ibang Ebanghelyo maliban sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Exclusive. Ano? At ang sabi dito, kapag daw ikaw ay nagturo ng Ebanghelyo na iba, ito ha, tingnan nyo ito ha, kapag daw ikaw ay nagturo ng Ebanghelyo na iba sa Ebanghelyo, pakasumpay ka. Now, ano yung Ebanghelyo na sinasabi na to na hindi ka dapat magturo ng iba? Ano yung Ebanghelyo nyo? Sa mga Jewish tradition. Hindi, ano yung Ebanghelyo na yun na hindi ko dapat palitan? Christ. English. Yung Ebanghelyo nito ay yung talambuhay ng Panginoon kasama ang kanyang misyon. Wala daw po pwedeng ituro bukod doon. Kapag ikaw daw ay nagturo ng Ebanghelyo na iba dito sa buhay ng Panginoon at ang kanyang misyon, ano sabi? Pakasumpain ka. So, ganun katindi ang Ebanghelyo. Now, marami ang nagtuturo ng Ebanghelyo, pero ibang Ebanghelyo. Di ba? Ang sabi dito, kung kami man o anghel sa langit ay magturo ng Ebanghelyo na iba sa itinuro namin sa inyo, pakasumpay ka. Di ba meron mga nagtuturo ngayon mga anghel? Anghel daw sila. Di ba? Di ba meron? So, ibig sabihin, yung mga tao na nag-aako na sila daw ay anghel na isinugo ng Diyos, automatically, ekes na sila doon sa Galatians 1:8-9. Meron namang mga nagtuturo na gumagawa ng sariling aklat. At ang turo nila ay nagaling daw sa Amerika si Jesus Christ at nagturo daw doon. Pag kinumpara mo doon sa Ebanghelyo na pinag-aralan natin, ano yun? Ekes na naman yun. So, ibig sabihin, anuman ang grupo na sila ay nagtuturo ng kakaiba sa Ebanghelyo na pinag-aralan natin, yung Mateo, Marcos, Lucas 1, automatically sila ay ekes. Okay? Sila ay ekes. So, ngayon, madaling-madali ninyong madedetermine o madali ninyong malalaman kung ang katuruan ay tama o mali. Ha? Madali ninyong malalaman kung ang katuruan ay mali o tama on the basis of Galatians 1:8 and 9. Actually, pag-aaralan pa natin ang malalim yan kasi gusto ko kayong lahat lalabas doon, pag tinanong kayo, alam niyo yung isasagot. Kasi napakahirap maging Kristiyano pagkatapos tinanong yung pagka-Kristiyano mo wala kang alam. Eh, ba't ka pa naging Kristiyano? Diba? Ang Kristiyano ay tagasunod ni Jesus. Eh kung tagasunod ka tapos hindi mo alam yung sinusundan mo, anong tawag sa'yo? Illegal na. Sunod. Illegal ka. Kung sa Amerika, i-deport ka na. Kasi illegal alien ka. So when you say you are a Christian, you should know who's your leader. Diba? Importante yun. Kaya binubugbog ko kayo ng gospel. Ngayon, gospel. Review lang to ha, review. Ibig sabihin, anong oras na? Review pa lang to. So pag nabot tayo ng alas 12, wala pa tayo sa main topic. Okay? Una, ano ang una sa Ebanghelyo? Pula. Dalawa. Huwag ka na nga sumali kasi ikaw eh, ano to eh, palilig to eh. Okay, hula. Ano pa? Pagbabalita. Ano? Pagsilang. Babasa kaya tayo. Wala pa dito. Pagsilang. Ano? Pagkatapos ng pagsilang. Ha? Tatlong mago. Dumating yung tatlong mago. Ano pa? Yung pagbabalita ng anghel sa mga pastor. Nasaan sila? Nasaan? Sa bukid, sa harang. Ano pa? Sumunod. Nagpapatala si Jesus. Tapos,
Ano pa? Wala na. Kaya si Jesus Christ na nagturo po siya sa templo. Di ba? Pinanganak. Di ba? Pinanganak. Pagkatas panganak, pinandog. Tapos, iguli. After 8 days, ano pa? Pinapahan pa pala. Di ba hinabol pa sila ni Herodes at pumunta saan? Egypto. Egypto, tapos bumalik. Pagbalik, ano ginawa niya? Saan siya natakbuhan? Sa templo. Ilang taon siya nun? Galing. Okay, nakita ba? Pagkatapos nun, ano nangyari? Walang saysayan. Bumalik siya, ano nangyari? Dumating siya, tapos nandun si Juan Bautista, nagbabautismo, binautismohan siya. After ng bautismo, pumunta sa ilang. Hindi pa makaturo. Pumunta sa ilang, tilukso. After ng tuksoin, tumawag ng alagad. Ministry. Nag-umpisa na. Pagkatapos nun, nag-umpisa na ng ministry, tinuro ang talinghaga at mga himala. Okay, pagkatapos nun, turo ng himala at sa talinghaga, ano? Himala nga yun. Basta tayo, ano kasunod? Transfiguration. Okay, nagkaroon na bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket. Okay. Transfiguration. After that transfiguration, dinakip na ba kagad? Hindi pa. Sa Gethsemane. Tapos sa Gethsemane, Meron pang hindi pa, may Lord Supper muna. Lord Supper muna, pagkatapos ng Lord Supper, Gethsemane. Now, tatandaan nyo, hindi ko sunod-sunod ang span ng time yan. Hindi ibig sabihin, kung nagdasal kayo, Lord Supper nyo, pinabukasan, hindi ko na, may mga span yan ng panahon. Okay, after nung Gethsemane, ano nangyari? nagpawis siya ng parang dugo. Yung kanyang sobrang intense sa kanyang panalangin ay nagtutok-tutok yung tutok-tutok. Basta tumulo yung dugo niya. Actually, meron scientific term yan. Pinagkalalan natin. Ano pa? Pagdakip. Tama? Betrayal mo na. Sino yung nag-betray? Di ba sabi ko sa inyo, pag nag-bungkis kayo ay pinanganak, pangalan yung Judas? Payag kayo? Ayaw. Hindi daw pwede. Anong tawag doon sa paghalik ni Judas? Kinumpare natin saan? Sa scorpion sting. Kasi yung time na yun, sa kanilang tradisyon, yung paghalik kapag yun, yung scorpion sting yun, di ba? Yung parang pagkagat ng scorpion. Yung kiss na yun ni Judas is equate Lason. may lason. So, hindi yung pagtataksil, nahalik. Ano pa? Ginagpas ni Pedro yung tainga ni pangalan. Ano pangalan? Di ba na? Malbus. Di ba? Pagkatapos ang ginawa ng Panginoon, Pinagaling. binalik. So, kung siya tao lamang, meron bang tao lamang na kukuha ng taingang pinutol at inibigay? Ano yun? Epoxy o Elmer's glue. Diba? So, pagpapakita lamang na hindi siya ordinaryong tao sapagkat walang doktor na pwedeng gumanon. Hindi ba? Ngayon, sino tumaga? Okay. Si Peter talaga ba siyang matapang? Hindi. Bakit? Ang araw na pinagkano ng Miss Jesus. Kung talaga matapang siya, bakit tayo na tinaga niya hindi leg? Di ba? Ang gala niyo kung bakit ko kasi papitik lang yun. Kung matapang talaga siya, hindi dapat yung leg na tinaga niya, di ba? Pero hindi ko na talaga maisip bakit yung leg na tinaga niya, ang dami-dami na matatagain. Yung tayo na pati tinaga niya. Okay, after nung tagay ng tayo nga, ano pa nangyari? Okay, iniharap sa kanino? Ananias, kanino pa? Pilato, sino pa isa? Herodes, ito yung tatlo pinag-arapan. Pagkatapos noon, ano nangyari? Pinalo. Pinag-aspiration. Pagkatapos, sino yung nanaginip? Yung asawa ni Pilato na nanaginip. Ano sabi doon? Huwag mong pakialaman yung tao. Huwag mo pakialaman yung tao niya sapagkat ang tao niya walang kasalanan. Pero na-pressure din si Pilato, ano nangyari?
Nagugas sa kamay dahil alam niya na may sinabi sa kanya yung kanyang asawa. Okay? Nagugas siya ng kamay tapos ano nangyari kay Jesus Christ? Pinahapit mo na. Hindi, nung siya papunta doon sa Calvario, anong tawag doon? Place of Golgotha. Ano yung Golgotha? Place of lugar ng mga bungo. Okay. After nun, nung naglalakad siya, sinong umako ng tulog sa kanya? Simon. Si Simon ng Sergio. Sireneo. Okay. Tapos nun, nandun na sa, nandoon na sa Calvario, anong nangyari? Agawa na kanyang mga Nag-rolat sila doon sa damit. Bakit? Yung damit niya walang tahi. kakaiba. Kakaiba sa lahat. Kasi doon sa Transfiguration, di ba? Sino kaya sa kaya nakakabili ng klase ng damit? Ano? Walang tahi, buo. Tsaka maputi. So pinagsugatan ng mga sundalo kasi sabi niya, huwag nating tutol-putulin kasi sayang. So pinagsugalan. Anong nangyari? Pagkatapos nun, okay, pinapo na siya. Okay, tapos, binalik ba ang kanyang tuhod? Hindi, bakit? Patay na siya. Kasi, bakit pinabalik ang tuhod? Kasi, nakaganon sila, pag bumababa na ganon, gumaganon tuloy sila. So, ang reason ng kanilang kamatayan, yung paglaglag ng lamang loob. Kasi nakahang sila eh. Pwede kang mamatay doon for hindi ka naman mamamatay kasi walang vital parts na pinapin sa'yo ng nasitan. So normally, ang kinamamatay nila, expression yung suffocation. So ngayon, pagka yun ay namatay na gano'n, binabali nila yung tuhod para hindi makatulak. So ngayon, nung babali nila, nakita na patay na. So wala nang reason. Kaya sabi doon, sa hula, hindi siya babalian ng tuhod. Okay. Ano ba? Ano ba? Tapos nun, ano nangyari? Kinuha yung kanyang bangkay, sino kumuha? Si Jose ng Arimatea, sino kasama? Nicodemos, now sino yung dalawa? Ano yung dalawa yan? Dalawang Pariseo. Remember yung Pariseo kalaban ng Panginoon. Pero yung dalawang yung secret agent na mananampalataya, di ba? Pero nung huling panahon, nung huling oras na, nagpakilala na sila, kinuha nila yung bangkay. Okay? Pagkatapos yung bangkay, ang Panginoon nandun doon, anong nangyari sa Panginoon? Saan siya pumunta? Di ba? Ano ba? O, ilipin nga. Tapos, nung nakalipin na siya, ano nangyari? Bakit ang araw? Hindi apat. Buhay pa kasi ako. Sa paniniwala ng mga Hudyo, ang tao ay hindi papatay within 3 days. Na pwede pang bumalik yung kanilang espiritu. Kaya si Jesus ay after ng 3 days, nabuhay na maguling. Ibig sabihin, hindi siya napatay. Now si Lazarus, pag ilang araw namatay si Lazarus? 4 days. Ika-4. Ibig sabihin, si Lazarus ay talagang patay na. So yun ang difference. Yung isa 3, yung isa 4. Nakita nyo? Kultura na Hudyo yan. Okay, after nun, ano nangyari? Nakita ni Mary Magdalene. Meron siyang pinuntahan. Siya yung mouse. Hindi pa. Hindi pa. Nung siya'y nandoon sa kanyang meetingan, saan siya pumunta? Sino yung kanyang binisita? Lulunod ka sa patay. Hindi si Tomas. Hindi yun. Saan siya pumunta? Hindi pa. Ay, naku. Tinuro ko sa inyo yan. Pumunta siya doon sa Sion, di ba? Pumunta siya doon, pinakita niya doon yung mga namatay na lumang tipan, at nung siya nabuhay ng magulit, sila ay kasama. Hindi ba? Sinama niya. Naintindihan nyo? Naalala nyo? Ngayon yung naalala. Dahil sinabi ko. Okay, pagkatapos naman anong nangyari? Siya ay nabuhay na magulit. Nung siya mabuhay, anong nangyari? Ay, nako. Parang hindi ako natulog. Siya ay nabuhay.
Di ba? Hinahanap siya ngayon. Tapos sabi ng anghel, Wala na siya rin. wala na siya rito. Baboy siya. Hinahanap po, wala na siya rito. So ngayon, after that, nagpakita siya sa mga alagad. Ilang araw siya nanatili sa mundo bago siya magkita? 4 araw. After ng 40 days, ano nangyari? Umakyat siya sa langit. Okay. Pagkatapos siya umakyat sa langit, ano nangyari? Nagsimula na ang paglagawa ng Mabuting balita. mabuting ebanghelyo. Yun ang ating pag-aaralan ngayon. Continuation tayo ngayon. So, ibig sabihin, naintindihan nyo talaga yung pinag-aralan natin. Kung hindi nyo naintindihan, mag-10% mo na hindi, kasi ito, hindi, wala yung iba. Okay. Para. Hindi nyo makalimutan lahat. Ito yon. Ha? Nandito yon. Kumpleto na dito yon. So, kung gusto nyo hindi nyo malimutan at pwede nyo ituro sa iba, so, nandito lahat yon. Okay? So, yung first class natin, yung ating diniscuss, para hindi mo wala sa isipan nyo, dito lahat. Okay? Now, on the other hand, doon sa second part natin, yung hawak ninyo, outline niya itong libro nito. Outline yan. So, ibig sabihin, yung lahat na nilalaman niya, nandito sa loob. Ang buta ko talaga, no? So, binigay ko lang sa inyo outline. Pero nandito yan sa loob. Ito. Pero bago natin pag-aralan itong aklat na ito at yung outline na yan, tayo muna kayo. Hindi, diyan muna kayo. Mag-practice muna tayo. Pa-practicein natin yung kanta na Silver and Gold have I None. Kasi nandun niya pag-aaralan natin doon sa Book of Acts. Kasi si Peter, nagpagaling siya ng isang doon po, pag-aaralan natin yan. Ngayon, ang sabi ni Pedro, Silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. English yun, ha? Ano tayo ngayon? Sosyal. Kasi ano tayo? English. Okay, ganito yun. Sabihin na natin, silver and gold. Silver and gold. Silver and gold. Silver and gold. Have I none. Have I none. But such as I have, But such as I have, give I thee. give I thee. Yung tingnan, T-H-E. Give I thee. In the name of Jesus Christ In the name of Jesus Christ of Nazareth, of Nazareth, rise up and walk. rise up and Okay. Ulitin nga natin. silver and gold. Have I none. Have I none. But such as I have, give I thee. Give I thee. In the name of Jesus Christ Jesus Christ of of Nazareth, Nazareth, rise up and walk. rise up and walk. Okay, ganito yan. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Big yung pangkasal nyo. Okay, ganyan natin. Special talaga akong kumanta eh. Alam niyo, Pastor, may panlatan na sa'yo. Okay, kantahin natin. Silver and gold. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Galing. Ulit, isa pa. Pakita na. Okay, silver and gold. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ito kasunod nun. Walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Madali lang, ano? Walking and leaping and praising God.
walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Okay, alam niyo na? Okay. Walking, ready? Sing. Walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Okay, buo. Buo na. Silver and gold, tapos walking and leaping. Okay. Alam niyo sa klase natin, para tayo nasa seminar. Di ba, Pastor? Yes, May po. music. Music class, di ba? Galing pala kayo. Pastor, kinahamon kita. Okay. Partida. Kasama sa subject yan ng sa seminaryo, di ba, Pastor? Meron tayong music. Meron pa nga tayong part, meron pa tayong meeting. Okay. Kantahin natin yung simula sa simula, no? Silver and gold. Ready? Sing. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk, jumping and leaping and praising God, jumping and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ito na pinakamaganda sa lahat. Ito na pinakamaganda sa lahat. Ano lang yan eh, kumbaga sa no introduction pa lang yun. Tayo kayo lahat. Tayo kayo. Huwag ka na tayo. Kasi may action yan. Pero itong action na ito, gawa ko lang ito. Titingnan natin kung natawa. Ano ba una? Silver. Pag sinabi, silver and gold, have I none. Wala. But such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Tapos, jumping and leaping and praising God. Jumping and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Okay. Sama yun. Sino yung magba-Bible school sa inyo? Ano introduction yan sa Bible school? Okay. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk, walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. Walking and leaping. Gumano lang ako, gaya-gaya naman kayo. Okay, walking, sing. Walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yay! Ang galing! Nakauto rin ako sa wakas. Alam ba ninyo, pag ikaw ay pastor, walang hindi susunod sa'yo. Pastor ka, ito maganda. Alam niyo ba kung nakahit ako, Chief Petty Officer of the Navy, yung general kaya mong panuhurin? Oo, kaya mong panuhurin nun. Eh bakit hindi? Pag ako pinalagay sa pulpito sa roster namin, CPO Cruz, ikaw ang manalangin, gusto ko sana gawin ito eh. Sabi ko, tayo po ay yung lahat at tayo po yung mga hindiran. Kung sa lahat sila, makaganoon. Tayo po lahat sila. Kasi sabi ko, yung bukod manalangin eh. Tinitin ako ganun sa mata ko. Pakayo ko nga lahat. Galing ko, no? Eh, inisip ko minsan, ano kaya gawin ko dito? Tayo po lahat ay lumuhod. At tayo po yung manalangin. Maniwala kayo kahit hindi natin dudugod yun. So, yun ang power ng mga pastor. O, pastor, subukan mo. Subukan mo yung mga mayor-mayor doon. Sabi mo, lumuhod po tayo mananalangin. Hindi susunod na natin maniwala. Sa flag racing, pati lahat yung mga bilago, paluhudin mo. Ganon yung power ng pastor. Pagod mo samantala. Anyway, meron tayong bagong klase ngayon. Actually, gawa ng mga apostol. Ang sumulat doon ay si Lucas. Okay. Dito, nakita natin
umakyat ang Panginoon sa taas, naiwan silang lahat. Now, problema yan. Problema malaki yan. Ano bakit? Halimbawa kayo, magkakasama kayong general ninyo. Di ba ang tapang nyo? Kaming, makita talaga yung general nyo. Kayong general nyo, biglang umalis, iwanan kayo, anong nangyari sa inyo? Iisa. Pwede mo matras, pwede mo patuloy. Anong nangyari sa inyo? Walang Matatakot na kayo ngayon kasi wala na yung inyong pinuno, inyong tagapagtanggol. So malaking problema. So ngayon, ang Panginoong Jesus nung umakyat, anong nangyari sa mga apostol? Hindi. Hindi. Sila, nag-iigaw Nandun yung takot sa kanila, pero ano sabi ng Panginoon? Kasama niyo hanggang sa katapusan ng... Hindi yun. Doon sa Magpapadala ako ng... magpapadala ako ng aking kapalit. Sino ay kapalit? So, ibig sabihin, yung mga mananampalataya ng Panginoon, hindi sila totally luwala na kasama. Dati ang kanilang kasama ay physical aspect. This time, ang kanilang kasama ay spiritual aspect. So, hindi na si Jesus Christ, kundi ang Holy Spirit. From then on until now, the same pa rin yan. So, ibig sabihin, kung tayo ngayon ay lalabas sa pagtuturo ng salita ng Diyos na kanyang itinuro, hindi na natin pwedeng kasamahin si Jesus Christ physically kasi umakyat na siya sa langit. So, sabi niya, from simula ngayon hanggang sa katapusan ng mundo, kasama niyo ako. But in reality, ang kasama natin ngayon ay ang Holy Spirit. Di ba? Tama, mali? Sigurado kayo? Bakit? Hindi ko sinabi, sabi ng Bible. Sinabi ko talaga, kasi sabi ng Bible, alam ka naman, hindi naman ako gagawa ng kwento, hindi naman ako false prophet. Okay. So ngayon, tingnan natin. Nung siya ay umakyat, ang sabi niya, nagbigay siya ng huling habilin. Ang huling habilin niya ay nandito sa Acts 1:8. Pakibasa niyo. Anong sabi niya? Nagbabasa ng Bible, ginagawa. Dapat, gano'n kayo, pag ginano niyo yung Bible mo, nakapikit pa kayo. Sakto, nandun na. Diba? Sige nga, basa. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang saan? Dulo. Dulo ng daigdig. Bakit? May dulo ba yung daigdig? Kasi ang alam ng lahat ng araw, ang daigdig ay sarado. Apat na sulok ng daigdig, may sulok pa yung daigdig. Wala rin. Kasi kung nangangabayo si Alexander the Great, hindi naman na nahuhulog eh. Di ba? Kasi yung mundo, bilog. Pero pag nangabayo sila, kung talagang bilog yung mundo, dapat pag nakarating sa may dulo, gulong na. Pero hindi pa rin sila mahulog, takbo pa rin ang takbo. Kaya sabi nila, meron apat na sulok yan. Kasi kung talagang bilog yung mundo sa kanilang pagkakalan, hindi nahulog na sila doon. Di ba? Kaya alam nila, sabi niya hanggang sa dulo ng daigdig. But in reality, nakita natin ngayon. Dito pa rin. Okay. So, anong sabi niya? Bibigyan kayo ng ano? Kapangyarihan. Meron pala pa yung kapangyarihan. So, huwag mo na ilalabas yung kapangyarihan. Mamaya na. Yun daw yung kapangyarihan yun ay ibibigay sa atin at yun ay ano? Yung kapangyarihan yun. Banal na Espiritu. Yung banal na spirito, yun ang kapangyarihan na ibibigay sa atin ng Panginoon. That is why when you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior in God, sabi niyo, pumasok ka po sa puso ko, pumasok ka sa buhay ko, pumasok ka si Jesus Christ. Sino pumasok? Yung habilin. Dahil inabilin niya na hindi na ako, yun ang banal na spirito, yun na ang mag-guide sa inyo. Dahil ako, akin muna ako, pero babalik din ako. Pero for the meantime na hindi pa ako bumabalik, yung Holy Spirit ang kasama nyo. Therefore, hindi nawalan ng kasama ang mga apostol hanggang sabi niya sa dulo ng daigdig. Sino yung nasa dulo ng daigdig? Sino? Di ba tayo? Kasi more than 2,000 years ako na yan.
Diba? So, ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon, walang interruption yung Holy Spirit kasi until the end of time. So, ibig sabihin, alam nyo, pag-aaralan pa rin natin yan. Pagkatapos natin dito, magpupunta naman tayo, pagkatapos ng kamatayan ni Apostol Pablo, ano na nangyari? Paano nakarating dito yung gospel? Pag-aaralan din natin yan, nagawa ko yung libro yan. Tapos na rin yun. Ibig sabihin, you will study the after gospel, after Acts, and then you will study church history from doon hanggang sa ngayon. Makikita niyo kung ano nangyari sa kasaysayan ng Ebanghelyo. Hanggang sa oras na ito, nakinatatayon. Yung pinangangaral dito. Kasama yan, nagawa ko na rin yan. Anyway, so ang pangako sa atin ng Panginoon ay hanggang sa huling sandali ng buhay natin, kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Now, kapag kasama natin ang Espiritu ng Diyos, ano meron tayo? Kapangyarihan. Kapangyarihan. Kapangyarihan laban sa takot, laban sa pag-alala, ano ba? Sa pagkabalisa, tayo yun. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, I will give you a guarantee that as long as you live and you have me, you're okay. Diba? Merong mga pagsubok na dadating, maraming bagay, mga pangyayaring dadating, hindi natin inaasahan, but no matter what happened, we have the Spirit of God within us na nag-promise, I will be with you till the end of time. Kaya nga sabi dito, paano mawawala yung kaligtasan mo? Eh, ibig sabihin, kasama mong nawala yung banal na Espiritu. Di ba? Kung pupunta ka sa impyerno, di kasama mo yung Espiritu ng Diyos. Pwede ba yun? Hindi. Di ba? So, ito yung assurance from the promise. Okay? From the promise, yun yung assurance. So, tingnan natin yung kodigo natin. Bakit mawala din yung kodigo ko dito? Sino kumuha? Kawawa naman ako nung kung ito yung ko sa inyo. Ito talaga ako. Okay. Pag tinignan itong ating outline, ito yung Book of Acts. Basahin niyo yung mga gawa. Yes. Basahin niyo yung gawa. Kukunti lang yan. 28 talata lang yan. Okay. Basahin niyo yun para pag nag-aaral tayo dito, ma-remind niyo yung ating pinag-aaralan. So, nandito yung aklat ng mga gawa. Actually, ito yun. Buong libro yan. Ito yung outline. Kasi habang nag-aaral tayo, dito ko ituturo yung outline. Nag-aaralan natin dito. So, una na-take na natin yung Acts 1:8. Dito kasi, doon sa balangkasan, kung yung si balangkasan, dito yung pagbabaybay, paghahanay ng mga talata. Doon sa Acts 1-7, anong meron doon? Sa page 1. Anong balangkas yun? Okay, yung mga pangyayari sa Jerusalem. Ano ba yung nangyari sa Jerusalem doon? Na-discuss natin yung dalawang ginawa ko dito, Yeshua at saka Jesus. Bakit? Kasi yung Aramaic, Yeshua, sa Gentiles, Gentiles tayo, kaya tawag natin ay Jesus o Jesus kasi Gentile tayo. Pero pag Hudyo ka, hindi mo tatawagin Jesus kasi yun ay Gentile. So ang tawag ng mga Hebrew o Aramaic doon sa kanya ng Isaiah is Yeshua. Actually, Joshua, pero in-expand niya na Yeshua. So dalawa ginagamit ko yan para maintindihan nyo doon sa Aramaic. So, kasi ang tao sa mundo, dalawa lang. Either you are a Jewish or a Gentile. So sa Jewish o sa Hudyo, ang tawag ay Yeshua, sa Gentile ay Jesus. So nakalagay doon pareho. Sa pamisa-misa ginagawa ko yan. Una yung pag-akyat sa langit. Tapos ito, yung pagbuhos ng Espiritu sa Pentecostes. Ang unang sermon ni Pedro at saka yung ang pag-uusap sa mga Kristiyano. Yun yung 1-7. Pero pag-aralan natin yung una-una. Basahin natin yung araw ng Pentecostes. Sige nga. Isa lang yung magbasa ng araw ng Pentecostes. Ano nangyari? Chapter 2. Chapter 2. Yung matipulong matikas magbasa, makinig yung iba. Sige nga. Acts chapter 2, yung araw ng Pentecostes. Ang pagdating ng banal na Espiritu. Pagdating Pagdating ng araw ng pesta na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong mula sa langit. Nakatulad ng malakas na hangin at puro ugong na lang ang kanilang naririnig sa bahay ng kanilang pinagtitipunan.
Verse 3. Pagkatapos may nakita silang mga nagliligas na apoy na parang mga dila na kumalat at dumapok sa bawat isa sa kanila. 4. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Verse 5. Sa panahon din iyon, doon sa Jerusalem ay may mga reliyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ubong na iyon, nagmadali silang pumunta sa pinagtipunan ng mga mananampalataya, namangha sila dahil sa narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. 7. Sinabi nila, Aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay taga-Persia, Media at Ilang. Meron ding mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba'y taga-Phrygia, Pamphylia, Egypto at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Meron ding mga taga-Roma. Mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nakahikayat sa reliyon ng mga Hudyo. Ang iba ay mula sa Crete at Arabia. Pero narinig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa kamangamangang ginawa ng Diyos. Na mga talagang lahat ng taga-roon at dahil hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari, nagtanungan na lang sila sa isa't isa. Ano kaya ito? Pero tinuya ng iba ang mga mananampalataya, sinabi nila, lasing lang ang mga iyan. Ang ganda lang po ba tayo? Sige pa. Nangaral si Gusto mo talaga hanggang lasing lang. Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita ng Teka muna. Ano, ilan daw? Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol ay nagsalita ng malakas, mga kababayan kong Hudyo, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari. Mali ang inyong akala na lasing ang mga taong to dahil alas 9 pa lamang ng umaga. Ang pangyayari ito ay katuparan na ipinahayag ni Propeta Joel noon. Sinabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oo, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae at ipapahayag nila ang aking mga salita. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa at sa pamamagitan ng dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw, ang buwan at pumula katulad ng dugo. Mangyayari ko bago dumating ang kamanghamangang araw ng paghahatol ng Panginoon. Ngunit ang sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Patay. Okay. Diretso mo. Doon sa ngunit. Verse 22. Nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita, mga kababayan kong Israelita, makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos sa inyo at pinatutuhanan ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at kamanghamangang ginawa niya sa pamamagitan ni Jesus. Alam niyo mismo ang mga ito dahil ang lahat ng ito ay nangyari rito sa inyo. Sige. Kita na naniwala. Alam noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito talaga ang kanyang plano. Pinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao, nagpako sa kanya sa krus, ngunit binuhay siya ng Diyos, iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan, dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihang pigilan siya. Ito ang sinabi ni David na para rin sa kanya. Alam kong ang Panginoon ay lagi kong kasama at hindi niya ako pinabayaan, kaya hindi ako nangangamakina. Kaya masaya ako at hindi mapigil ang aking pagpupuri sa Diyos. At kahit mamatay ako,
may pag-asa pa rin ako. Sapagkat alam ko, Pastor. Di ba nung isa ko nung linggo, ano sabi? Pag ako'y namatay, ano ay? Meron? pag-asa. Ano din sabi dyan? Kahit mamatay ako, may pag-asa pa rin ako. Di ba? Tama ako naman. Ibig sabihin, meron tayong ebidensya na kapag tayo namatay, May hope. hindi ho, talagang pupunta tayo sa langit. Kasi Buhay. proven yan eh. Amen. Proven yan si Pedro eh, di ba? Yes. Si Pedro ang nagsabi, si Pedro kasama ng Panginoon. Sinabi ni Pedro na kapag ako'y namatay, ako ay may pag-asa. Ang ibig niya sabihin, ako ay may buhay na walang hanggan. So hindi nagsisinungaling. Kung kaya tayo, kung maniwala man tayo, the same pa rin yan. Amen. Walang pagbabago. Mamatay tayo ngayon kahit anong itsura ng kamatayan, pangyayari, mamatay tayo sa katandaan, walang problema, Pastor. Yung 84, kung mananampalataya ang sabi ni Pedro, may buhay yun. May pag-asa yun, may buhay yun. Wala itong hindi to scam. Amen. Diba? Tunay yan. Kaya tayo, dahil sa tayo nananampalataya, ayan ang liwanag ko. Hindi maganda eh. Hindi sinabi dito na maging miyembro ka o maging kaalib ka ng anuman. Ang sinasabi sa iyo, dahil sa pagkabuhay na maguli, dahil pinatay ninyo eh. Di ba? Pinapangaral niya dun sa mga tao, pinatay ninyo siya eh. Kaso nabuhay na maguli. Anong nangyari ngayon? Pag-asa. Oh, yun yung sinasabi ni Pedro na kung saan ay daladala natin dahil yung Espiritu ng Diyos na nandito sa atin, yan ang nagpapaliwanag sa atin, yan ang kahinatan natin. Amen. Kaya walang takot mamatay eh. Isipin mo si Apostol Pablo, pinagbababato, pinagkukulong. Eh, ba't naman ako kung loko-loko ako na hindi totoo? Ba't ko gagawin yan? Di ba? Ikaw ba kung hindi totoo yung ginagawa mo, binibayaran ka lang nun sa politiko doon, gagawin ba? Papatuloy ko. Papatuloy ka pa ba kung alam mo hindi totoo? Di ba? Hindi. Yes. Kung narinig ka na naman kapag nagagawa mo, diniretso ko pa na hindi totoo. And yet these people, they died preaching the word of gospel. Amen. At wala silang takot because they have seen the Lord. And they testified na meron talaga. Buhay. So for 2,000, more than 2,000 years ago, hindi naman nagbabago yung Biblia. Doon pa rin nakasulat, same pa rin. So kahit dumating na sa atin na more than 2,000 years ago, ang katotohanan nga doon pa rin, hindi pa rin nagbabago. Which means, yung buhay na walang hanggan, kapag tayo inawala dito sa katawan natin, we have the assurance. Amen. Di ba? Eh lahat naman tayo mawawala dito eh. Ang abante lang natin sa lahat, meron tayong buhay na pag-asa. Yan yung sinasabi ni Pedro. Anong nangyari doon? Tuloy mo, Pastor. Anong nangyari doon sa mga nakikinig niya? Sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libutan, hindi mo rin nangahayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod. Itinuro mo sa akin ang daan patungo sa buhay. At dahil sa palagi kitang kasama, masaya-masaya ako. Mga kababayan, malinaw na tinutukoy ni David ang kanyang sarili. Dahil ang ating ninunong si David ay namatay. Diba? Mga kababayan, malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili. Dahil ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing. At hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. Si David ay propeta at alam niya na nangako ang Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang kaharian. At dahil alam ni David kung ano ang gagawin ng Diyos, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulong ang kanyang katawan. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos. At kaming lahat ay saksi na sa muli niyang pagkabuhay. Sa muli siyang binabuhay. Itinaas siya sa kanan ng Diyos at ibinigay sa kanya ng Ama ang banal na Espiritong ipinangako sa kanya. Ang banal na Espiritong ito ay pinadala naman ni Jesus sa amin. At ang kanyang kapangyarihan ang siyang nakikita ninyo at naririnig kayo. Hindi si David ang tinasa langit, pero sinabi niya, nagsalita ang Panginoon sa akin, umupo ito sa kanan ko, hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Kaya, dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na ito na si Jesus ay pinako sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Nang marinig yun ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang mga apostol, mga kapatid,
ano ang dapat namin gawin. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ito ang pinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng tao na nasa malayo. Sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos, magsisilapit sa Kanya. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi. At hiniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyon ito. Marami ang naniniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Ng araw na iyon, mga 3,000 tao ang nalagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Yan yung unang event na nangyari. Naintindihan nyo? Yes. Narinig ninyo? Ilang libo yung salita? Hiro mo, isang mensahe lang, 3,000 agad yung napadagdag. So nakita nyo, yung apostol, pagkatapos yung mga disipulo, plus 3,000. After yung 3,000 na yun, nakasama sila ay nabautismuhan at kasama sila sa pananalangin at sa pagbabanal. So nakita natin dito. Evidence yan na talagang nangyari. Sapagkat ang sabi dito, yung mga taong yon galing sa iba't ibang lugar. Ngayon, siyempre iba-iba yung kanilang salita. Though, ang lingua franca noong araw ay Koine Greek. So lahat ng tao nun, parang Ingles ngayon, ang lingua franca ay Ingles. Kahit ikaw ay English yung mga aitan. Yung kung ikay Hapon, whatever country you're from, the lingua franca is English, so everybody has to speak English para ang buong mundo ay magkaintindihan. During that time, kaharian ng Roman Empire, hati ang Roman Empire, East and West. Sa West, Latin ang kanilang salita. Sa Eastern part ng Roman Empire ay Koine Greek. But this time, ito'y wala naman doon sa Antioch. Actually, doon sa Antioch, maganda yan. Pag-inisas natin yung Christianism sa Antioch, maganda yan. Pero dito, nandun sa Jerusalem, that is why doon sa Jerusalem, doon ang salita ay Aramaic. Ano? Kasi, ano yun eh, yun yung capital eh. So, Aramaic yan. Ngayon, anong okasyon meron doon? Anong okasyon? Alam ko sa Hindi, itong pinag-aralan natin, anong okasyon? Pentecostes, the day of Pentecost. Anong ibig sabihin ng Pentecost? Anong Penta? Hindi yung Penta dito. Penta means 5. Pero yung Pentecostes meaning 50 araw matapos ang araw ng Paskwa. Di ba yung kagano, no? Tapos, di ba meron silang Passover. So, 50 days after Passover, that will be the day of the Pentecost, which is also a festivities nila. So, yung mga tao from different places, mga Hudyo, nagdadatingan sila at para to celebrate the day of Pentecost doon sa Jerusalem. Okay? Ang problema ngayon, papaano mo sasabihin sa kanila ang patungkol doon sa kamatayan ng Panginoon, iba-iba yung kanilang lengguwahe. So, ano nangyari ngayon? Bumaba ang Espiritu, sila ay napuspos ng Espiritu. Sino ang napuspos? Yung mga alagad. Para daw bilang apoy. Now, hindi natin ma-illustrate yun kasi syempre, parang, pag sinabi mo parang, hindi totoo. Kasi parang nga eh. So parang dila ng apoy, na bumaba sa kanila, sila ay napuspos ng Espiritu at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Ibang wika batay doon sa mga taong dumating na nagmula sa iba't ibang lugar. Anong dahilan? Para magkaintindihan. So madaling sabi sa English, ang tawag doon ay English. Speaking in tongues. Clarification.
yung original, ito yung original na speaking in tongues. Yung original na speaking in tongues, ang nangyari, ang sinalita nila ay Mga wika. wika, languages of those people who were there because they need to share the word of yung gospel sa kanila, pero kung magsasalita sila ng Aramaic, hindi maiintindihan ng lahat. So ang ginawa dito ng Espiritu ng Panginoon, in-enable sila, they were enabled by the Spirit of God to speak on different languages according to the people na nandoon para maintindihan, maibigay ang Ebanghelyo. Okay, now what is the problem? The problem now is this. Marami na ngayon nauso ang speaking in tongues. Yes po. Bakit? Anong speaking in tongues yan? Ang original ng speaking in tongues language. Diba? Sino nagsasalita na mga Pentecostal? Ha? Si Apollo Kibuloy, Pentecostal yan. Kaya kita mo doon sa KOJC, nag-buloy ka gano'n si Apollo Kibuloy. Kasi dati Pentecostal yan. Alam niyo ba yan? Pentecostal dati, yung pinagalingan niya ni Apollo Kibuloy. So nakita natin dito, yung mga bagong nagsasabing sila daw ay galing sa Panginoon, sila daw ay mga nangangaral ng Ebanghelyo, at sila daw ay nagsasalita ng iba o speaking in tongues, pero marma rin ang kanilang ginagawa. Anong tawag doon sa Acts 1:8? Ano yung Acts 1? Galatians 1:8? Let him. Kasi nagtuturo sila ng ibang katuruan sapagkat ang speaking in tongues is languages, not murmuring. So that would be another gospel, another katuruan niya. Kasi hindi yan nakaturuan original. So kapag kayo ay nag-speaking in tongues at hindi ko kayo maintindihan, pagsasasampaling ko kayo. Kasi hindi yan ang tinuro ng Panginoon. Pero pag ikaw ay nagsalita ng Chinese, o kaya ay nagsalita ka ng Russian, o kaya ng Bisaya. tatakbo na ako nun. Sinasapi. May sapi ito, may sapi. But in reality, ang sabi mo, Espiritu ng Panginoon. Yun ang sabi doon pag sinapian ka ng Espiritu ng Panginoon, He will enable you to speak in languages. Remember, languages, hindi murmuring. Usually kayo lang gusto kong yung lang gusto kong explain. Kasi nung narinig ko talaga yung speaking tongues na yun. Pag sa churches po namin narinig ko yun sa pinagalingan ko. Pero nung nabasa ko siya ang book of Acts, dito ko nakita na ang speaking in tongues ay languages, foreign language. Nasalita. Kaya sabi ko, bakit na? Sabi ko, medyo mayroong problem about the speaking in tongues na minsan na rin nakikita ko sa mga YouTube na magpapaawit. Hindi ko mali eh. Kasi nung nabasa ko na to, doon ko na naintindihan na ang speaking in tongues pala ay foreign language na kung saan na mali maintindihan ng tao. May purpose. May purpose. May purpose yun. Ang purpose ng speaking in tongues is for you to be able to be understood o understand The gospel. na kausap mo habang ipinapaliwanag mo ang Ebanghelyo. Hindi yung ikaw lang yung nakakaintindi. Hindi po ganun. Itahanap na doon sa pagsasalitaan. Now, meron event sa Corinthians na ipinapaliwanag. This time, hindi. Now, yung language na yan, ipaliwanag ko kasi kung nagsalita ako ng English, hindi ka marunong mag-English, hindi ka marunong mag-English, ipaliwanag mo. Hindi yung, tapos ipapaliwanag mo. Paano mo nalaman kung talaga yung ibig sabihin mo? Ang sabi ng speaking tongues, it will be a language. Now, bakit mo i-explain? Eh kung English, nag-i-Englishan tayo, hindi siya marunong ng English, ikaw marunong, then you explain. Ganun naman yun yung Corinthians. So, ito, actually, in this event, ang sabi nila, sila ay, lasing. Pastor, pag nag-speaking in tongues ka, dito ka babagsak. Lasing siya pala ng Espiritu. Oo. So, ang sabi niya, hindi sila tunay na lasing, kundi sila ay nagpupuspos ng Espiritu. Pero tayo po sabihin doon sa 1 Corinthians na speaking in tongues, nasabi ni Paul, kung kayo lang nakakaunawa, huwag na, kung ano yung pala iba, magsalita na lang kayo sa paraan na maunawaan ng mga tao. Kaya nga, because yun yung problem eh. Hindi maunawaan, speaking in tongues.
Pero pwede mong explain yung tayo kung tapos. Sige nga, mag-speaking tongues ka po, tapos paliwanag mo sa akin. Palagi mo maniwala ako sa'yo. Bulang-bulang ako, no? Malay ko kung talaga ibig sabihin nun. Anong klaseng spirito sumanit sa'yo, Pastor? Eh, paano yung mga, yung mga pastor na gumagawa na yung mga nag-lead ng praise and worship, ginagawa nila yung tatay. Galatia 1, 8 at 9. Yan ang pamantayan ng lahat. Yan ang pamantayan ng lahat. Kapag kayo ay nagturo ng iba sa Ebanghelyo, tinuro mo sa Ebanghelyo, mag-speaking in tayo. Unless talagang pumunta ka sa ibang bansa na talagang walang Diyos at ginawa ng Diyos sa iyo, no question. Kasi hindi mo pwedeng limitahan ang abilidad ng Diyos na pag sanatain ka ng ibang wika, kung nais niyang gamitin ka para maintindihan. Hindi mo pwedeng limitahan ang Diyos. Pero sa ngayon tayo dito, puro Pilipino tayo dito, nagsisimba tayo puro Pilipino, tapos mag-speaking in tongues ka, niluloko mo kami. Bakit? Eh kahit mag-Ilocano ka, merong Ilocano dito, kung hindi namin may tindan o Ilocano, paliwanag mo sa amin. Di ba? Pero kung ikaw ay magsasabing speaking in tongues, pare-pareho tayong Pilipino dito, may problema, di ba? So, may purpose ang speaking in tongues. There is a purpose. Even Apostle Paul was saying, kung hindi rin lamang maintindihan, kasi yung iba ginagawa yan for show, to show them that you are different. That you are, di ba? Ako, nag-speaking in tongues, kayo hindi, so what am I? Different ako. Which is ganun ang ginagawa karamihan ng mga pastor ngayon to show that iba ako sa inyo para maniwala kayo sa akin. Siyempre, gagawa ko ng ibang bagay na iba sa inyo. Siyempre, ilit ako ngayon. So, mapupwersa kayo maniwala sa akin kasi hindi ginagawa ko rin hindi nyo kaya gawin. Hindi ba? Para kami yun eh. Para mapabilib ko kayo na talagang ako yung sugo ng Diyos. Ako lang na nakagagawa nito. Which is not true. Kasi sa Bible, transparency, kinakailangan nagkakaintindihan. Yun nga ang dahilan kung bakit napuspos sila ng Espiritu at parang diyan. Ngayon, itong masakit. Ano ang mensahe ni Pedro? Pinatay ninyo yung tagapagligtas. Yung ipinako nyo sa krus, yun yung magliligtas sa inyo, pinatay ninyo. Ikaw, pastor, pinatay mo yung tao, nabuhay na muli. Anong gagawin mo? Ha? Matatakot ka kasi bakit? Baka kagandihan. Eh, isipin mo, pinatay mo tapos nabuhay. Anong nangyari sa kanila? Nasaktan yung kanilang mga puso, kaya sila ang sabi na, Anong gagawin namin? Kasi nandun na yung takot. Eh, biruin mo, patayin mo yung isang tao, tapos nabuhay na magulit, ay delikado ka. So, nandun sa kaisipan na, Pedro, anong gagawin namin? So, ano sabi ni Pedro? Magsisi sa inyo mga kasalanan. at magpabautismo. Ilan libo? 3,000. Okay? So, yun yung unang klase natin. Pentecostes. So, nakita nyo ang napadagdag agad ay 3,000 tao. Naintindihan ba nyo yung Pentecostes at yung Gawa chapter 2 o Gawa 2 na dalawa? Naintindihan nyo ba? Guys, may tanong kayo? May tanong? Wala na naman. Dalawa yan, naintindihan nyo, wala kayong naintindihan, kaya wala kayong may tanong. Diba? Alin kayo sa dalawa? Wala. Wala kayo sa puwega. Okay, so, maliwanag ba sa inyo, nung umakyat ang Panginoon, pag-akyat ng Panginoon, hindi naiwang walang kasama ang mga apostoles at mga disipulo sapagkat pinababa ng Panginoon ng Espiritu Santo. Naintindihan nyo? So, hindi naputol, itong ipinapakita dito, hindi naputol ang ministeryo ng Panginoon. Walang putol. Hindi katulad ng ibang sinasabi na kaya daw sila lumabas at nagtuturo ngayon ng panibagong katuan dahil daw naputol. Eh hindi naman naputol kasi nung umakyat ang Panginoon, hindi naman iniwanan nagpadala siya ng kapalit. So hindi totoo yung naputol ang katuruan ng Ebanghelyo. So walang rason para magkaroon ng iba pa katuruan. Comprende? Senyora. Okay?
Time out na, tapos na tayo. Wala nang tanong. Okay. Ngayon, ito yan ha. Ito yan, dito yan nakalagay. Pag natapos na natin yan, kasi dito ko isisin, pag natapos ninyo, ito yung aklat niya. So magkakaroon kayo ng collection, natapos na natin ito, tapos meron na kayo naman. Ito, dalawa na. Pagkatapos nito, di natapos ito, ang katapusan nito, si Apostol Pablo ay tinulong sa Roma. Yan ang end ng Acts. Pagkatapos kung siya'y makulong doon, sabi nga, pero walang maliwanag kung nangyari. But historically, sabi, pinugutan siya sa ulo during the time ni Nero. Now, anong nangyari sa Kristiyanismo? Naputol ba? No. Hindi. Yun ang pag-aaralan natin pagkatapos dito. Bakit hindi naputol? Hanggang sa ngayon. Kaya naglabasan ng maraming punto. Ang dami ng mga lumabas. Ng mga ano katuwang. Kasi sabi lang, ang pagkakaunawa naputol daw. Hindi. Kaya natin patunayan yan historically. Merong references tayo na secular. Kaya kaya natin i-prove na hindi naputol ang Christianity. Kasi kung naputo, wala tayo dito. Wala tayo dito. Kung naputo, wala tayo dito. Hindi rin natin binabahagi ang gastos. Tingnan nyo mata ko. Tingnan mo, may tingnan. Tanong nyo kung ako'y nagpupulong pa sa paggawa natin para lang kayo matuto. Tapos mag-school bukol pa kayo. Di ba? So, huwag kayong mag-school bukol kasi sayang. Pero sabi ko, pag nagkaroon ako ng maraming pera, magpapabalat na ako ng maraming pa kasi parang bumalik na ulit yung aking kapugian. Kasi nasisira dahil sa inyo. Nakakaaral ko, kagagawa ko ng parang mga lesson nyo. Paano pakanta ka ng sayang? So, yan. So, kung wala na, Pastor, Pastor, take mag-closing prayer ka sa akin para medyo mag-bindisyon na naman itong mga ito. Lloyd. Ilang Diyos, salamat po sa muling pagkakaitan namin ng kasaysayan ng aming Panginoon sa maraming din tunay, buhay at naranasan namin sa aming mga buhay. Kami ng tunay na pag-asa at pinangaral hanggang sa ngayon. Salamat po sa aming patulungan at pagtuturo sa aming sa pagtuturo sa Brother Amel. Salamat po Panginoon sa tulong na binigay niyo po sa amin. Salamat din po sa pagsisimula po ng gawain sa akin. Isbulat ni Lucas. Bilangin po namin Panginoon na dito makita po namin ang pinagsimulan pa rin ng ating talangan. Salamat po sa mga kapatid at patuloy na nagtsatsaga ng pag-aaral sa puto. Panginoon Diyos, nawa po Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang pagpapagturo, pagpalain niyo po ang iglesia nito, Panginoon Diyos, may pahayaw ng inyong katotohanan sa lahat ng mga tao. Narinig pa nila ang mabuting balita, Panginoon Jesus. Marami pong mga tao maligtas at karoon ng tunay na pagkakas. Kaya purihin po tayo sa araw na ito patuloy ng lalakad, pagkapaan at siglahan ay aming mapulit at malamang at pagpalatinan sa Panginoon Jesus at ang kanyang pagpapayang lamang namin. Kanyang pangalan lamang namin kilala. Siguro sa kapirang paanan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming Kailangan mo ano yung nag-ano kami. Pasok na lang. Papasok ka na ulit. Kailangan na. Monday, ma'am, sila na. Para alam mo kung ano yung nangyari natin. Hindi tayo ito sa ating klase. Kasi hindi ako pwedeng mag-corridor na siyempre kender kayo eh. So parang kayo ko ba na i-sponsor ito at ito parang meron siya po. Alam mo Pero ako ng ballpen, lagyan natin ng dedication. Pastor, ikaw na maglagay ng dedication.